Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Hello po, kamusta po ang lahat? Isang magandang umaga nga po pala sa lahat ng mga nakasubaybay. Ako po, si Sister Daniela Felicitas, isang kabataan mula po sa CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo ay manalangin. Aming dakilang Ama, maraming salamat po sa panibagong umagang pinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa biyaya ng buhay at sa inyong pag-iingat sa buong magdamag. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at linisin niyo po ang aming mga puso at tulungan niyo kaming patuloy na hanapin at mahalin ang inyong salita. Samahan at gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga upang maunawaan namin ang inyong kalooban at maisabuhay ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay ating matatagpuan ang ating devotion sa aklat ng Judges chapter 18 verses 19 to 21 na may pamagat na the Levite goes with the army from the tribe of Dan. 19. Sinabi nila, huwag kang maingay, tumahimik ka lang dyan. Sumama ka sa amin at gagawin ka naming pari at tagapagpayo. Alin ba ang mas gusto mo? Ang maging pari ng isa sa lipi ng Israel o ng isang pamilya lamang? 20. Nagustuhan ng pari ang alok sa kanya, kaya kinuha niya ang mga imahen at masayang sumama sa kanila. 21. At nagpatuloy sila ng paglalakbay. Nasa unahan nila ang mga bata, mga alagang hayop at mga kagamitan. Sa mga naunang talata ng Judges chapter 18, nakita natin kung paano kinuha ng lipi ni Dan ang mga Diyos-Diyosan at ang mga kagamitan sa pagsamba mula sa bahay ni Mika. Ngayon naman, makikita natin na ang naging desisyon ng Levita matapos siyang alokin ng lipi ni Dan. Sinabi nila sa Levita, mas mabuti bang maging pari ng isang pamilya lamang o maging pari ng isang buong lipi sa Israel? Dahil sa alok na ito, nagalak ang Levita. Kinuha niya ang ephod, ang mga imahen at sumama siya sa lipi ni Dan. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay kasama ang kanilang mga pamilya, mga hayop at mga kagamitan. Habang binabasa natin ang mga verses na ito, makikita natin kung gaano kalakas ang mga impluwensya ng magandang alok. Ang Levita ay madaling nahikayat nang makita niya ang mas malaking oportunidad na inaalok sa kanya. Ganito rin ang maaaring mangyari sa atin. May mga pagkakataong may dumarating na magagandang oportunidad, bagong trabaho, mas mataas na posisyon o mas magagandang alok. Hindi naman masama ang mga ito. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, mahalagang itanong natin, Panginoon, ito ba ang iyong kalooban para sa akin? Hindi lahat ng magandang oportunidad ay siyang pinakamainam para sa atin. May mga pagkakataong sinusubok ng Diyos ang ating puso kung ano ang ating uunahin, ang ating sariling kagustuhan o ang pagsunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa bawat desisyon natin sa buhay, huwag lamang tayong tumingin sa kung ano ang mas malaki o mas maganda. Matuto tayong humingi ng gabay sa Panginoon sa panalangin at hayaan natin ang banal na Espiritu ang manguna sa bawat hakbang natin. Marahil ay may mga desisyon kang ikinakaharap sa mga panahong ito, dalhin mo ito sa Panginoon. Huwag kang magmadali. Kapag ang Diyos ang nanguna sa ating buhay, makatitiyak tayong hindi niya tayo ilalagay sa landas na ikapapahamak natin. Bilang pagtatapos po ng ating devotion ngayong umaga, samahan niyo po muli ako sa ating pangwakas na panalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat dahil ikaw ang aming gabay sa bawat desisyon ng aming buhay. Turuan mo po kaming huwag basta maakit sa mga oportunidad na dumarating, kundi hanapin muna ang iyong kalooban. Banal na Espiritu, pangunahan mo kami sa bawat hakbang upang ang aming mga desisyon ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya at tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating kaunawaan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na
na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat.